Patungkol sa ating minomonitor na tropical depression, Mirasol. At dito po sa ating satellite image, by the way, kaninang alas 8 ng umaga, naka-medium chance pa itong yung LPA. Pero nung 2 p.m. ay tinaas natin ito sa high. At sa kasalukuyan, ngayong 5 p.m. ay dineclare na natin na tropical depression. At binigyan na nga po natin ito ng local name na Mirasol. Ito ay nasa 210 kilometers east-northeast ng Infanta, Quezon. Ito ay may taglay na lakas ng hangin malapit sa mata o sentro ng bagyo na 55 kilometers per hour at pagbugso. Ibig sabihin, bigla ang paglakas ng hangin sa paligid nitong bagyo na umaabot ng 70 kilometers per hour. Ito ay nagmumove pa northwest, papalapit sa kalupaan ng ating bansa sa bilis na 25 kilometers per hour. Nakikita din natin sa ating analysis na may posibilidad na bumagal pa ito habang binabaybay yung ating eastern coast ng Luzon. At ito ay nagdadala ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan, lalo na sa malaking bahagi ng eastern part ng Luzon, kasama yung Bicol region. At bukod dito, sa tropical depression Mirasol, ay nakakaapekto din sa atin itong southwest monsoon or habagat, particular na dito sa Palawan, sa western Visayas, at sa western part ng Mindanao. Ibig sabihin, malaking bahagi ng ating bansa ay nananatiling maulap at mataas ang tsansa ng mga pag-ulan. Except lang dito sa bandang eastern part ng Mindanao. At yung LPA na ating minomonitor ay nasa loob pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Pero sa mga susunod na oras, ay posibleng nasa labas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. At wala na itong direktang epekto o anumang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Also, meron din tayong minomonitor na cloud cluster. Ito yung mga kaulapan dito sa eastern na part o sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa kasalukuyan ay nananatili itong cloud cluster o kaulapan lang. Wala pa itong defined circulation at hindi pa pumapasok sa mga checklist natin para i-declare siya na LPA. Pero habang lumalapit ito sa Philippine Area of Responsibility, ay tumataas din yung posibilidad na ito ay maging low pressure area by Friday. At dahil nga po dito sa bagyong si Mirasol, ay meron tayong nakataas na tropical cyclone wind signal number 1. Ibig sabihin, malalakas na hangin yung pwedeng makaapekto sa mga lugar na nakataas sa signal number 1, 39 to 61 kilometers per hour. So, posibleng makasira ito ng mga bubong, lalo na kung mahina yung structure na ating tinutuluyan o mga structure sa paligid ng ating bahay. Kasama dyan, yung Batanes, yung Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, yung Ilocos Norte, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, northeastern portion ng Quirino, Isabela, northern and central portion ng Aurora, Polillo Islands, northern portion ng Camarines Norte, northeastern portion ng Camarines Sur, at probinsya ng Catanduanes. Kaya gusto natin paalalahanan habang hindi pa dumalapit ng tuluyan sa atin yung si Bagyong Mirasol, ay paghandaan natin kung may kailangan tayong i-reinforce na structure o mga tent na nakalatag pa, ay pwede na natin itong gamitin na tsansa para mapaghandaan yung paglapit pa itong si Mirasol. At ito yung weather advisory, ibig sabihin from 5 p.m. today hanggang 5 p.m. bukas, ay posible na makaranas tayo ng 50 to 100 millimeters na mga ulan. Ibig sabihin nito, ay posible yung mga localized flooding o yung mga flash floods. Lalo na sa mga nakatira sa urbanized area o sa mga low-lying areas. And also, kung nakatira tayo malapit sa mga rivers, mga ilog, so posible na tayo ay maapektuhan ng mga pagbaha. Dito yan sa Cagayan, Isabela, Quirino at Aurora. Also, habang lumalapit itong si Bagyong Mirasol, posible din yung tinatawag na orographic lifting. So yung mga kabundukan dito sa Cordillera Mountains, posible rin na makaranas sila ng mga pag-ulan. At bukas naman ng 5 p.m. hanggang sa isang araw, hanggang sa Thursday afternoon ng 5 p.m., ay posible din na makaranas ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan yung ating mga kababayan dito sa Batanes, Ilocos Norte, Apayao at Cagayan. Habang papalapit itong si Mirasol dito. So, mababawasan din naman yung nakataas na weather advisory dito sa eastern part ng Central Luzon at sa Northern Luzon. At ito yung ating forecast track patungkol dito sa kay Bagyong Mirasol. So, northwestward yung kanyang movement. Sa kasalukuyan, ito ay nandito sa vicinity o sa ating katubigan o coastal waters ng eastern part ng Luzon.
And then pinakamalapit ito sa ating bansa bukas ng madaling araw, alas 2 hanggang alas 6 ng umaga. At habang binabaybay nito, yung kanyang direction, ay posible na kung hindi magbabago yung ating forecast track at yung movement niya mismo at yung bilis niya, ay by Thursday ng hapon, nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Ito naman yung ating TC or yung Tropical Cyclone Threat Potential. Dito din natin nakikita kung ano ba, kung meron bang susunod na mga bagyo after nitong si Miresol. So dito sa ating, for first week, so ito yung low pressure area na binanggit natin kanina na any moment ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility. Ito naman yung nagre-represent kay Mirasol. At meron din tayong nakikita, yung binanggit natin na cloud cluster kanina, ay posible na mag-develop din into low pressure area. At nakikita nga po natin ito dito sa ating TC threat potential. Ibig sabihin, by the end of this week ay posible na nandito na at mag-exist na yung systems na associated dun sa cloud cluster na binanggit natin. At yan po yung ating update. Mamayang alas 8 ng gabi, yung susunod natin na Tropical Cyclone Bulletin. Salamat.